Dear Ate Lai, ako po pala si Farah, 28 years old, mula po dito sa Paniki, Tarlac. Nakilala ko si Austin sa isang work conference. 41 years old siya during that time at aminado po siyang pamilyado ito. Nakakatawa nga siya yung speaker, ako naman yung participant. After the event, nagkayayaan para mag-coffee kaming dalawa. Pero, ang unang kaping yun, akala ko hindi na masusundan pa. To be honest, naging regular na ang meet-up namin. At sa mga tagpong yun, kung ano-ano na ang pinag-usapan namin magmula sa career, life, and everything in between. Kumbaga, wala siyang pinili. Wala rin akong hinanap. Pero habang tumatagal, nagiging comfort zone ko yung presensya niya. Kahit alam kong may asawa na po siya. Hindi ko naman gustong agawin si Austin. Gusto ko lang maramdaman na may taong nakikinig. Not just nakikinig para sumagot, kundi para umintindi. After years of failed talking stages, he was the first to listen without judgment. Pero alam ko pong mali. Tuwing nagme-message siya ng drive safe, may halong guilt at kilig. Hindi kami umaabot sa sobra, pero pareho naming alam na may unspoken line na nilalaro. One day, sabi ko, let's stop this before we ruin something good. He agreed naman, saying, you're right, you deserve a story you don't have to hide. That line hurt more than goodbye. Ngayon, di na kami nag-uusap, pero minsan, naiisip ko pa rin siya tuwing nakakakita po ako ng kape. Tanong ko lang, kung may taong dumating sa maling panahon pero tinuruan kang magmahal ng mas tama, mali pa rin po ba yun? Marami pong salamat sa pagkakataong naibahagi ko ang aking kwento sa inyong programang Heart to Heart. Umaasa po ako na baka sakaling mabigyan nyo rin po ako ng payo gaya ng ginagawa nyo sa inyong programa na nagpapadala rin ng kwento. Lubos na gumagalang, Farah. Balikan natin itong pinoproblema ni Farah. May nakilala siyang guy in his 40s na naging speaker sa conference kung saan isa siya sa mga participant. They like each other. They think that they're fine with each other. Pero hindi pwede kasi nga itong si Kuya Bells ay pamilyado na. Pero kinikilig pa rin itong si Farah sa tuwing nagkikita sila, nagkakape, kasi nga nagiging safe zone na niya itong si Austin. Pero sa kabila nun, na unti-unti na siyang na-fall, nagigilty siya dahil alam niya na may masisira siyang pamilya. Kaya nilubayan niya si Austin at nag-agree din naman si Austin kaya ngayon hindi na sila nagkikita. Sinabi pa ni Austin sa kanya na you deserve a story you don't have to hide. And sabi nga niya, that line hurt more than goodbye. Ay masakit naman talaga yon. Pero ang tanong ko sa inyo mga bes, ano ba? May shortage ba talaga ng lalaki? Ano ba to? Parang galunggong lang ha? Sa palengke? Kasi di ba? May shortage ba tayo ng galunggo? Ay, ng guys? Farah, ang hirap ng sitwasyon mo, pero himay-himayin natin yan. Una, good job sa'yo. Kasi hindi ka nagpadala sa tukso ng kamunduhan. That your guardian angel still guided you on the right thing to do. Na
kahit na kinikilig-kilig ka at kahit na nafo-fall ka na para kay Austin, ay meron ka pa ring konsensya na makakasira ka ng pamilya. For that, palakpakan mo ang sarili mo. Diba? Sa isang banda, isipin mo na lang na sa kabila ng mga nangyari sa iyong failed relationships, eto ang isang tao na dumating sa buhay mo na hindi naman kayo pero nagpamulat sa'yo that you deserve someone better than those na naging ex mo. Ituring na lang natin itong si Austin na eye-opener para sa mga susunod mong relationships. Na he is this one special person that probably you will never forget for the rest of your life because indeed he is somebody special. Yes, he's already taken. He belongs to the arms of somebody else. Probably has kids. He swept you off your feet, pero hindi talaga pwede. Hindi ba? Isipin mo na lang at ituring mo siyang eye-opener dahil totoo namang deserve mo yung isang tao na hindi patago ang inyong relationship. Deserve mo ang isang tao na ipagsisigaw, grabe, this girl is awesome. I love this girl to the nth power. Ganon. Hindi ba? And doon sa tanong mo, kung may taong dumating sa maling panahon pero tinuruan kang magmahal ng mas tama, mali pa rin ba yun? Ang sagot ko sa'yo ay hindi. Hindi yun mali, Farah. Kung hindi mo naman siya aangkinin o hihiramin, hindi yun mali. Kung hindi mo siya aagawin, hindi yun mali. Because eye-opener siya para sa'yo. Kung unti-unti mo siyang lalayuan at lilimutin at hanggang kaibigan na lang ang turing, hindi po yun mali. Hanggang sa siguro makahanap ka ng taong darating sa tamang panahon na para sa'yo. May mga tao talagang minsan ganyan. Isipin mo that Austin is an eye-opener and he is a blessing in disguise for you to realize how special of a person you are. Kasi baka nakakalimutan mo how special you are kasi masyado kang na-take for granted ng mga ex mo. And here comes Austin na he treated you right. So gawin mong standard at benchmark si Austin sa mga susunod mong magiging boyfriend. Don't settle for anything less. Okay? Tandaan mo lagi, you are special. Okay, Farah? Sana nakatulong, pero alam ko kahit papano, mahirap mag-let go ng isang person na you feel so connected to, right? Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.